good morning. Nandito po kami sa Cavite ngayon, sa Carmona. Ang tinatawag nilang lugar dito ay Silang, Cavite. So yun, nagre-rescue po kami ngayon. Ayan, ito yung sira nito, is tie rod. Ayan, yung tie rod na yan, kita nyo yan, ganyan. So hindi na masyado umikot-ikot yung shot ng tie rod niya. Ito yun, ganyan kumakabit. So ito, hindi na siya pwede symbolize doon. So bibili kami ng panibagong tie rod. Ito yan. Once kasi pag kung yung guma nito guys, pag kung sobrang tais na o sira na, tas pag kung di na siya na hindi nagpapafunction dito yung bearing dito, it means papalitan nyo na kasi delikado yan. Kasi ito yung nakakonect sa tie rod habang sa gearbox nya, punta sa gearbox nya. So yun ang aayusin. Ito biyahe papuntang Dait, tsaka yung isa Batangas. Ito yung tie rod nga sira nito. Ito yun yung makina na 4BG1 Isuzu. So yan, mamaya yan. Tapos ito naman guys, ang pangalawang truck na naman nga ayusin. Ang sira dito U-bolt, yun sa baba. Yan, U-bolt na yan dyan. So, ikot tayo sa kabila. Yan guys, pag magre-rescue kami, ng daming aayusin. Malalayo. Kahapon sa San Fernando, Pampanga kami. So ngayon nasa Cavite naman kami. Ganun yung mga mekaniko guys. Di basta-basta mag-rescue. Kung may na sisiraan nga truck. Ayan o, yung U-bolt. So yan. Napalitan ng bagong yan. At i-install lang maayos. Lahat ng parts na lahat ng parts ng truck guys, kahit mag-under chassis, mechanical, sa mga wiring, lahat importante yan. Hindi pwede yung ganun lang. Ayan. So yun. Tas yan yung 6WE1, di pa namin na-install, di pa namin na-assemble ng maayos kasi dukot lang yan eh. Di pwede ibaba yung makina. Ayan, ito siya now 3464. Ayan. So nasa 2 buwan na siya nakatingga nito. Ayan. Yan yung piston niya, yung 6WA1 Isuzu. Malalaking piston yan guys. Bali 6 yan. Yan. Bali yung piston na yan, yung 6WA1, yung running mate niya in 162534. Firing order niya 1345662. Hindi, yung firing order niya pala is kasing running mate niya 1622534. Bali ang running mate niya 13624. Firing order. Ito yung rocker arm niya. Ito nag-handle sa piston. Ito yung crankshaft. Ito yung cylinder head. Ayan. Dito yung mag-sit ka ng pillar gauge 0.16. Yung valve clearance niya. Dito yon. Dito yon. So dito ka mag flat screw tsaka 12. Nga open and close nga cranes. Ayan. So yan, baka maybe tomorrow namin magagawa yan or next day kasi di pa agad-agad yan i-assemble kasi may kulang pa siya. Nga, air compressor tsaka compressor na sa fuel niya. Ito yung 6WA1. Kaya hindi sa may baba guys kasi sobrang laking makina yan. Napakahirap ilabas yung makina. Kaya dinukot lang na. So ito lang naman kasi yun lang naman yung sira dyan, yung piston niya eh. Kasi tukod na yung piston niya sa pinaka number 3 niya, yung exhaust niya. So yun, kailangan palitan. Ayan. So yun, baka maybe tomorrow or sa next day nga maayos yan lahat. Ito yung lahat ng mga parts niya. So yun, ganyan guys pag mekaniko. Kasi pinag-aralan natin yan, yung automotive. So ibabalik natin yan kasi skills yan guys.
babalik natin yung pinag-aaralan natin kasi yan kasi yung gusto natin. Kung anong nakahiligan natin. So yun. So yan. So ngayon, nag-aantay-antay pa kami ng signal kung kailan i-start yan. Ito naman yung sira nito, injection pump. Injection pump yung sira nito. May naputol doon nga pyesa sa loob ng injection pump. So daming aayusin ito, yung RKS. Maybe 1 year pa yan bago matapos yan. Daming sira yan. So yan. Ito yung water compressor. Baka dali namin yan bukas or mamaya. Depende kung uuwi kami o hindi. So yun guys, daming aayusin. So sana ma-appreciate nyo po yung video na to. Or kung willing po kayo magpa-ayos ng makina nyo, ng truck nyo. Hindi lang sa mga manual nga na sasakyan, pwede rin kami sa automatic. So yun, kung willing ka or interested ka magpa-ayos ng truck nyo para mas mura, PM nyo na lang ako, PM ka na lang para usap tayo sa magandang presyo, kung magkano presyo ng mag-overhaul o troubleshoot, kung anong, kasi hindi kasi